Guys, ang ganda nitong area kung saan kami nandun guys. Para siyang ano, parang Garden of Eden. Super ganda po ng bigay ni Mother Earth. Sobrang ganda yung mga formation ng rock. Kakaiba yung mga ukit. Parang inukit-ukit siya guys. Ayan o. Kakaiba talaga siya. Sobrang ganda guys. Promise. Sulit yung pagod sa paglalakad guys. Yun. Mayroon siyang capture dito ng Hugison Boy. Ito yung isang stone. Ang ganda guys. Promise. Dito lang yan guys. Sa Blayan. Super nice. Pero bago ka makarating dito, sobrang lalaking bato ang dadaanan mo guys. Yung kakabahan ka sa daan, hindi mo alam kung anong meron. Pero dahil sa gusto ko kayo mabigyan ng magandang content. Kaya go mga ka-wonders. Ayan po. Thank you very much guys. Ito mga tabi po, ito mga bato na ito. May kukunin lang sila. Bandit. Pero bibo siya. Teacher nga gusto niya, teacher. Alam niyo ba guys, pag akyat namin dito sa falls, may nakilala kaming dalawang kabataan. Yung isa magti-teacher, grade 7 pa lang siya. Grade 11. Grade 11. 7? Grade 11. Sabi niya mag-teacher siya. Pero wala silang YouTube channel. Ang bibigo guys. Dalawa lang sila. Lakas ang loob sa ganitong lugar. Liblib itong lugar na ito guys. Hindi siya bantad sa tao. Hindi masyadong nararating ng tao. Kasi nga, nasa gitna siya ng bundok. Pero worth it, ang ganda. Nakita niyo po yung talong na yan, yung falls na yan sa Mericora namin. Ayun, ang ganda. Doon po sa baba, mayroon pang isa. Kaya lang, parang mas yung lugar niya, parang creepy. Parang nakakatakot yung liguan. Ito yung may malaking bato na pinaniniwalaan nila na tungkong bato, tawag nila. Na mga ninuno nila dito. Ayun. Kasi para siyang bato na nakaganon. Ang ganda niya. Napakalaki. Balutong-tong falls to eh. Itong bato na to parang nasa 50 square meter yung sukat niya. Pero pabilog siya. Ang ganda guys. Dito kami ngayon. So kaya nang gagaling ang tubig nito? Siguro mga alauna, medyo mainit dito. Kasi dito na yung init eh. Sa tingin mo, saan ang gagaling kaya? Ah. Ang tubig na to? E di kay Mother Earth. Dagat din, nasasala, nini-neutralize. Paikot-ikot lang naman. Oo. Parang food chain. Oo. Parang ikaw, paikot-ikot ka lang sa puso ko. Ayaw mo mag-question. Saan daw nagagaling itong tubig? Ang tanong ni Mike Unico Iho. Ikot-ikot lang, sabi ni Sir Joms Adventure. Parang Bombay, paikot-ikot lang. Lagi example niya Bombay. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Ikot lang, hanggang mahilo ka. Ang tako sa inyo. Gamit sinila sa tao. Kukuha na yung tono. Madami kasi itong kaibigan. Pasok siya. Na foreigner. Wala Mamaya nga naman mukhang tao. foreigner na rin to si Sir Jobs Adventure. Ang mga kasama niya puro foreigner eh. Puro mga black American. Wala na rin nyo ha. Laging wala tao. Hindi niya naman tatago sa kanya. Patuloy nyo na. Malubong pa. Nagpakabay na, alis na. Nagpakabay-kabay pa. Nasaan ako ng mga si Mr. Kalahe nandun sa isang gilid. Mysterious talaga ang pagkatao nitong si Mr. Kalahe. Pare, tama-tama yung sabi mo, pag pitong tao. Very siya. Serious man. Yan ang tingin ko sa kanya. Serious. Hindi siya yung typical na kabataan na magulo, maingay. Siya po yung talagang
maiintriga ka kung anong iniisip niya na sobrang tahimik niya. Pero pag kinausap mo siya, okay siya, sumasagot siya. Pero talagang seryoso siya. Seryoso siya. Iyon ang kanyang pagkatao. Sa tabi siya. Seryoso siya, guys. Malayo pa mararating ng bata rito. Parang kaedad niya lang ang anak ko na pangalan. Pero ayayin mo siya po. Mr. Kalahi. Pero sa larangan ng YouTube, medyo malayo-layo na rin po ang narating niya. Ayan. Napakabait niya kasi kaming mga baguhan na mga vloggers ay talagang tinutulungan niya at binibigyan niya ng isang magandang tourist spot, yung magandang lugar na pupuntahan. Siya po ang nag-guide sa amin. Ayan, kaya nakinapasalamat namin kay Mr. Kalahi at kay Sir Dom sa Adventure na aming kaibigan. Hindi dahil sa kanya, hindi namin alam ang ganitong mga bagay. Ang ganito kagandang mga nakupuntahan ng lugar. Ayan. Thank you guys. Update ko kayo ulit sa aming mga kaganapan ko mamaya. Thank you so much. Bye-bye. Ayan. Napapansin niyo ba guys? Yung rock formation, may kakaiba siyang hubis. Itong isang ito, ang tingin ko, hugis ano siya, yung parang buhaya. Ayan, nakikita niyo ba guys? Ano siyang pinag-iba sa hugis ng buhaya? Parang mahiwaga man itong lugar na ito guys. Kaya nga bago ako pumasok dito, nagdasal talaga ako na i-bless kami ni Lord. Bantayan niya kami. Sa awa ng Diyos, nakarating naman kami dito ng maayos. I-ginaid niya kami rito. At may nakasama kaming dalawang kabataan na taga rito sila. Dito sila nakatira. Kaya mababait naman. Andun sila sa taas. Nag-explore pa sila doon sa taas. Sobrang ganda guys. Promise. Hindi ka magsisisi na pinuntahan mo ang lugar na to. Ayan. Super nice. Yung talon, walang tigil ang agos. Hindi ko alam kung hanggang kailan ito titigil. Ayan guys, ang ganda. Ayan guys, ano ang tingin nyo dito sa formation na ito? Super nice, diba? Ang batas ko, hindi ko dalawang cellphone nila rin. Andyan, iniwan nila dyan. May dalawang kabataan sir. Iwanan yung turit namin na dito. Hindi, ano isa pa? Mabait, taga rito talaga si sir. Bird. Mabait. Ayan. Kita nyo guys. Ang ganda ng bigay mo sa amin, Lord. Thank you. Sa ganito kagandang nature na hindi pa bantad sa mga tao at wala pang dumi. Wala pa talaga siyang dumi guys. Doon sa taas, sa may bungad, mayroon siya mga plastic. Pero dito po, sa taas na ito, wala po talaga. Tingnan nyo guys, itong aming area na ito. Isang buong malaking bato. Siguro yung tinatawag nilang ano sir. Baka ito yung pinagwala Ito siguro yon, yung sa kanilang history na ano, gintong tungko, para kasi siyang tungko. Isang malaki. Isang malaki siya na Baka ito na yun sir. napakalaking bato guys. Nakabantay na corona niya. Na parang sa tingin ko nasa 50 square meter ang lapad ng bato. Oo sir, ito na yon. Kasi hugis tungko siya eh. Ayan guys, dito kami prepare ang aming pagkain, aming lunch at saka snack. Init kami ng kape. Ayan guys, pabalik na sila. Tinuntungan lang nila yung mataas na bato na yan. The best ang aming si Mr. Kalahi. May explore mo talaga ang beauty of nature. Dahil kay Sir Kalahi.